imong tapad malipayon ko nga nisimba karon. Nalang ko'y kamay nga kuan. Sa dihang sa bagko pa ko na Kristohanon kami kuyog ni pastor mga kuan na mga 24 na katuig nilabay. Nakaingon ko nga sa diyang na nadungog na ko ang gospel. The moment, grabe ki ang doubt, kapuyan ko nga mo-attend sa church o mo-appeal mga prayer meeting, unsa ba diha. Kaya akong although nakadungog ko sa grasya sa Ginoo nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo sa Kristo. Pero sometimes mag-doubt ka or magnuna ka nga kay makanahon na ka nga buhaton na nimo butang para lang malipay nimo ang Ginoo nimo. Pero nasayop kay ngano sa dihang nituo ta ni Kristo sa the moment nga ni-believe ta niya nahimuot na ang Ginoo agad ang Father na to kay nituo ta sa will niya nga mutuo ngadto siyang anak. Tugot ako nga mubasa sa Efeso. Pagpasalamat kita sa Dios Amahan sa atong Ginoo Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa espirituhanong gasa sa langit diha sa atong paghayosa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mamahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma daan ang gitakda sa Dios nga himuon kitang iya nga mga anak kang Hesukristo. Mao nga kini ang iyang kagustuhan. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang higugmaong anak. Kay gilukat kita pinaagi sa dugo ni Kristo sa ato pa napasaylo na ang atong mga sala pagdako gayod sa Dios. Amen. Nindot kay pamalandungon nga dili ikaw naninguha nga makabaton kag kaluwasan kundi ang Ginoo mo'y naninguha nga ikaw sa wala pa buhatang kalibutan gipili na kaniya para mutuman sa kababuton sa Amahan nga motuo sa iyang anak para makabaton og kinabuhing dayon. Daygon ginatong Ginoo sa tibok nato kasing-kasing sa iyang gibuhat ug kabuotan niya. Salamat sa Diyos. Amen. Amen. Let us all give a clap offering sa tuang buhing nga Dios. Amen. This is our God Church, so we lift up our voices as we sing to our living God. Amen. Our God is 3 in 1. Hallelujah. For the
proclaim, this is our God. This is our hope. Jesus will come back again to judge the living and the dead. Usher in the age to come. Let everyone sing Amen. Jesus will come back again. Let us sing this. Jesus will come back again. Judge the living and the dead. Usher in the age to come. Let everyone sing Amen. Everyone sing Amen. Spirit holy, one in glory, speaking through the prophets, empowering the church. Life is given by and through Him, with the Son and Father, worship and adore. Holy is His name. We believe the Lord our God is one, the Father, Spirit, Son. This is our God. We believe forever He will reign.
unslaining glory. Holy, you alone are holy, matchless in your glory. No one is like you, worthy. You alone are worthy. We adore you only, holy God. So God, you are worthy, Lord. You are worthy, our God. You are worthy, oh Jesus, to receive glory and power and praise. We magnify your name, O God. For you are glorious, creator of the universe. You slept beneath the stars you named and numbered. Were tempted in a desert you designed. You faithfully obeyed the law you authored. The king left his throne behind. You washed the feet of those who called you master, and fed the multitudes with truth and bread. You shared the feast with harlots and with sinners, and loved those who sought your death. Glorious, Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. Sing holy, holy, and here with us. Let every heart declare that you are glorious. Amen. Jesus is humble even to the point of his death. Without a word, you face the accusations, and joyfully you bore the bitter cross. The innocent received our condemnation, and he paid for a rebel's cause. Glorious, Lord, you are glorious. Shepherd and King, forever you'll be glorious. Holy and here with us. Let every heart declare that you are glorious. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. For in you there is hope. For you died, you were buried, and you were raised, oh God. You proved that you are our living King. Beneath the earth you fashioned, you were buried. The word of life was silenced by the grave. But doors of death cannot contain your glory. This is our God. Our God rolled the stone.
declare His glory. Glorious. Let us declare His majesty. Glorious. You are glorious. Hallelujah. We praise you. We praise you, our living King. We thank you, Jesus, for what you have accomplished, O God. We thank you, Lord, for what you have done, O God. Let us sing this song. Thank you, Jesus. Indeed, He is worthy of all. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame in love.
You are worthy, O God, to receive glory and honor and power and praise. Thank you, Lord, for your holiness, God. 1,000 generations falling down in worship will sing the song of ages to the Lamb. And all of God before us, and all who will believe, We'll sing the song of ages to the Lamb, 'cause His name, Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominion, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. and if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. 'Cause we will sing. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 'Cause His name is above all other names. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Just cry, holy, all creation cries. Holy, you are
Yes, O God. Thank you. All glory and honor and power and praises belongs to you alone, O God. Let us all give Jesus a clap offering, church. What a blessed Sunday it is. Lingian yung tupad. Lingian tupad. Nabay bagong nakaariron. Is there any first-timer nga nakari sa atong simbahan? Please, amo kang i-welcome and please usher, ipaari diri sa atubangan so we can welcome them with the love of our Lord Jesus Christ. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad Oh, this is in the it. day. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice. Presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Let's rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Amen. Let us all give God a clap offering, church. Pwede ba mo forward, dagan pang bakante ni center. Pwede sa mo din, di mo maabtan sa kong laway. So, ato lang equip ang center, ay atong puno ng tunga. Papa, kung naman gay malate, di mo ma-disturb diha sa inyong kuan. Lugar. Praise the Lord. Announcement, Women's Fellowship this coming Sabado, February 22, alas 10 sa gabi. Ay, buntag. Then next is prayer meeting every Thursday. Mudasig sad ko nga mo join ta para mutubo ta sa atong pagtuog labos tanan nga malig-on sa ta sa atong lakaw. So mga Bible studies sa Ermita, sa Pasil, sa Dulho, basig sad ko nga mo join mo ana. Pangutana lang sa kuan kanatay kuan. So sa klase sa AVI, actually, nagklase mi kay AVI din nami sa poetry nga topic which is Old Testament 105, which covered the book of Job, apil na. O bago lamin human sa lesson 1 and lesson 2, og among kung atong matuki dia ang istorya sa kinabuhi ni Job, nga ang Ginoo mismo ng hambog sa yawa, nga tanawa akong sulugoon o akong ulipon nga wa gyud may sama niya nga matarong. Og ang yawa ni bawsad kay gipadato man nimo siya, di ba, hubuin na tanan, di ba, kanang mumutunglo na nimo. So may lang sad kay ang kuan gyud is ang Ginoo boy nagkontrol gyud. Og nakita nato sa storya gyud sa Job, way mahimo ang yawa kung dili gyud niya tugutan. So, sa to pa ang naghatag yung kasakitan ni Job ang yawa, dili ang Ginoo. Pero kaning story nga atong tukion ron, open your Bible in Genesis 22. Ang Ginoo mismo ang nitisting kang Abraham. Mao ni siya kanyud, so ang antagonist din ang Ginoo. Yang nagadaan ni si Abraham. But bununaon, di pasabot antagonist is kontrabida. So, dito makita sa story din nga ang title na ko ani is Testing of Your Faith. Ang pagsulay sa imong gisulayan ang imong pagtuo. So, naa din nga makita nato nga ang storya sa Genesis 22, ang Ginoo mismo
mo inihatag og pagsulay o examination ni Abraham. Remember, ang Ginoo di ta tintalon para makasalata. Ang yawa gyud na. Pero ang testing sa Ginoo, pagsulay sa Ginoo is may tungod gyud na sa atong pagtuo nga mutubo ta. Di ba? Mao gyud na siya gyud ang gikuan sa Bible. O kanisad nga instances nga ang Ginoo mohatag nato pagsulay or testing is para lang gyud ma-prove ato ang pagtuo. Kaya it's easy to say na ako'y pagtuo kung way pagsulay. Di ba? O sa pakita to sa Bible, daghan na yung magian yung mga tao, naagi mga pagsulay para mabayad ato ang pagtuo. But most kanila nga record, it is God who gives. So I want you to stand up and let's read Genesis 22. Hangtod, verse 1 hangtod sa 19. Sige, mamarog ta ato ning basahon. Verse 1 to 19. So, ako basahon sa sibuan, human niya adtong mga hitabua, ang Dios nagsulay kang Abraham ug mingon kaniya, Abraham, ug siya mingon ani ako. Ug siya mingon, kuha karon ang imong anak, ang bugtong nimong anak nga si Isaac, nga imong pinalangga, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ug didto ihalad siya ingon nga halad nga sunugon didto sa usa sa mga bukid nga akong isulti kanimo. Busa si Abraham mibangon pagsayo ni anang pagabuntaga ug iyang gisangunan ang iyang asno ug giubanan niya ang duha ka batan-on sulugoon ug si Isaac nga iyang anak. Ug nagbugha siya og kahoy alang sa halad nga sunugon ug mitindog ug miadto sa dapit nga giingon sa Dios kaniya. Sa ikatulong nga adlaw, giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug nakita niya ang dapit didto sa unahan. Og si Abraham mingon sa iyang mga igsulugon, hulat una kamo dinhi uban sa asno. Ako ug ang bata moadto sa unahan ug mosimba didto ug kami mobalik nganhi kaninyo. Og gikuha ni Abraham ang sugnod alang sa halad nga sunugon ug gipapas-an niya kini sa iyang anak. Og siya mikuha sa kalayo ug sa punyal ug milakaw silang duha nga nagkuyog. Unya si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan ko. Og siya mingon, ania ako, anak ko. Og siya mingon, ania ang kalayo ug ang sugnod apan hain man na nating karnero alang sa halad nga sunugon. Og si Abraham miingon, ang Dios maghatag og nating karnero alang sa halad nga sunugon, anak ko. Busa mipadayon sila sa paglakaw nga nagkuyog. Sa diyang miabot sila sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Si Abraham naghimo dito og usa ka halaran og gipahiluna niya pag-ayo ang kahoy og gigapos niya si Isaac nga iyang anak og gipahimutang niya siya sa halaran sa ibabaw sa sugnod. Og gituy-od ni Abraham ang iyang kamot og gikuha niya ang iyang punyal aron sa pagpatay siyang anak. Apan ang anghel sa Ginoo mitawag kaniya gikan sa kalangitan nga nagingon, Abraham, Abraham. Og siya mingon, ania ako. Og siya mingon, ayaw bakyawa ang imong kamot. Batok sa bata og magbuhat kaniya sa bisan unsa kay karon akong nakiila nga ikaw nahadlok sa Dios. Sa nakita nako nga wala ikaw maghikaw sa imong bugtong nga anak ngari kanako, unya giyahat ni Abraham ang iyang mga mata ug siya mitanaw. Ug iyang nakita nga sa iyang likod dihay usa ka laking karnero nga mga sungay na sangit sa kasampinitan. Ug miadto si Abraham og gikuha niya ang karnero nga laki ug kini iyang gihalad ingon nga halad nga sunugon puli siyang anak. Busa ginganlan ni Abraham katong dapita nga ang Ginoo mag-andam. Ingon nga kini gisulti hangtod karon sa bungtod sa Ginoo kini ihatag. Ug ang anghel sa Ginoo nagtawag kang Abraham pag-usab gikan sa langit ug miingon, tungod sa akong kaugalingon pananumpa ako, nagingon ang Ginoo, nga tungod kay gibuhat nimo kini ug wala ikaw maghikaw kanako sa imong anak, sa imong bugtong anak, ikaw panalanginan gayud nako ug akong padaghanon ng imong mga kaliwat, sama sa mga bituon sa langit ug ingon sa balas nga anaa sa baybayon sa dagat. Ug ang imong mga kaliwat manag-iya sa ganghaan sa ilang mga kaaway o pinaagi sa imong kaliwat ang tanang nasod sa yuta magpanalangin sa ilang kaugalingon. Kay gituman manimo ang akong tingog, busa mubalik si Abraham sa iyang mga sulugoon ug nanindog sila
og nagkuyog padulong sa Beersheba ug si Abraham mipuyo sa Beersheba. Mao kini ang pulong sa Dios. Magampo kita. Amahan namo nga nasa langit, Lord. Lord, salamat sa imong Lord gugma dinhi kanamo, God. Lord, even though balaan ka, Lord, purely nga holy ka, O God. Pero imo ming Lord gidalas sa imong presensya pinaagi sa grasya, O God. Sa dugo nga imong gihatag giula para kami maluwas, Ginoo God. Busa Ginoo, salamat Ginoo God sa kaluwasan nga imong gi-offer kanamo nga libre. Nga Lord kani nga grasya nga di mi angayan nga gitagaan mi, Ginoo God. Lord, we don't deserve these things, O God, but thank you sa imong gugma o kaluoy lamang, Ginoo God. Busa Lord, diguni namo Lord, mabayaran kung unsa pa God, because Lord, ikaw lamang ang makabayad sa imong sala. Amahan, nagampo mi nga ikaw magauban sa matag usa kanamo, God. Nga Lord, sa among pagtuon, ikaw mag-abli sa matag kasing-kasing huna nga masabtan namo, Ginoo Lord, ang imong katuyuan sa mong kinabuhi ug labi na kaning mensahe nimo ni namo Lord mahitungod sa pagtuo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, amen. Amen. So, dalay ko ng Diyos. So, ako ning gitay tulan og sa to, testing of your faith. So, pagsulay, gisulayan ang imuhang pagtuo. So, when you look at this story, ako na ning introduction lang nga, kadaghanan na to is, daghanan ni masyak. Kung dili ka magtutuo, actually mangutana jud ka, gabiya sa Ginoo, ipapatay man yang kaugalingong anak. Di ba? Pero kung magtutuo ka, yes, somewhere na din masya ka, pero mutuo jud ka kay mong mindset is Ginoo man siya. Mao matong kuan. Kay we need to understand kung wa kay relations Ginoo, ang angay ang pulong sa Ginoo mo kontra gyud ta. Mangita gyud tag bikils Ginoo. Pero kung na kay relations Ginoo, di ba? Mutuo ka mo sabi og pangitaon nimong kamatuoran. So, that is why, kani nga mensahe is, mao ni makita to sa Genesis 22, nga si Abraham mo'y gisulayan sa Dios. Og nasayod ta siyang kinabuhi, daghan na siyang pagsulay nga nagian. Pero mao mo'y pinakalabaw kayong pagsulay kay iyang kaugalingong anak, mao gi ipatugyan, ipapatay gayud sa Dios. Nga sama sa halad, sinunog, dito sa bungtod. But before we judge ang Ginoo, ato sang tukion unsa gyud ni, di ta mo conclude para mailhan niyo kinsa gyud ang Ginoo. Amen? So, we need to understand sa atong mga pagsulay na gyud rason ang Ginoo. Kay mo na kung gingon ngo sama nato nga dali ra kay sulti na ko'y pagtuo kung maayo ang kahimtang. Di ba? So, but the Bible says, even si Abraham na ilailhan to last Sunday nga, dato siya, gitawag sa giniagtos kanaan, huwaw, way pagkaon. Pero makita man na faith, but we need to understand, ang angay sabton, si Abraham, gipili sa Ginoo, para dini magsugod ang katawhan niya nga Israel. So, nag-say, last test good, para mabaid good iyang pagtuo, kung tinudan na ibagud siya ni tuo sa Dios. Remember, in Genesis 15:5, giningon na ang Biblia nga si Abraham nahimong righteous tungod kay nituo siya sa Dios. So, matarong na siya, ani. Pero, mo ni nangita ba yun ang Ginoo nga, kung obey ba yun, kung yung faith ba yun, naabay yun, kung tinudan ba yung faith, kaya tinudan na yung pagtuo, matinumanon sa Dios. Mingon kag obedience, di na siya bunga sa pagtuo. Kundili, mao na siya ang essence sa imong pagtuo. Nganong naobey ka tungod na kay faith. Nganong disobey ka wa kay faith. Di ba? So ayo sa basi nga sa imong obedience, mao siya works na nimo. Sa to pa ang kaluwasan by works ra gyapon. Remember, ang kaluwasan is by faith. He is the man of faith. So makatong makita dinhi nga kani nga pagsulay nga gihatag sa Ginoo is number 1, ang Ginoo mo'y nihatag. Kang Job, ang Satan mo inihatag. Pero kani nga pagsulay, dili para may tungod makasala ka, pero ang Ginoo mo hatag nga pagsulay, it means para mabaid imong pagtuo. Mo na, kung ang yawa mo'y mutintal nato, iyang ipagawas kung unsa ta kabati. Pero kung ang Ginoo mo tintal nato or mo testing nato, tabangan ta niya para mugawas ang pinaka the best nato nga pagtuo.
Basa ko na sa English quote, Satan tempts us to bring out the worst in us, but God tests us to help us bring out the best. So, morning reason nga best na to nga kinsa kita. Remember, ang Ginoo di siya mo testing kung di siya kibaw sa tong kasing-kasing. Nganong mo test siya nga makita to kay kibaw sa tong kasing-kasing. Amen? Kung unsa gi makaya nato. So, mo na nga ang pinakagrabe gyud nga testing o pagsulay gyud wala gyud nagagikan sa katawhan. Kundi nagagikan gyud sa Ginoo. Pero imong panamlabalingon naagyo nay mag-uban nga grabe pod nga panalangin kung makalingkawa sa ganaang pagsulay. Amen? So, mana nga ang Ginoo sama sa tuminsahe last Sunday, ang Ginoo wala mo tas magpanghatag pagsulay ni Lot. Ingani nga klase. Kay ngano man si Lot nagpuyo man sa kalibutanong pamaagi. Pero si Abraham nga maoy santos nga naglakaw kanunay duol sa Ginoo naagi pagsulay para mahimaya ang Dios. Mao ni siya nga angay natong mawan. So busa nga ato ning i-assume nga kaning mando nga i-sacrifice tawag ni himuon nimong halad is di ni siya yawanon sa mata sa Ginoo. Kaya nga naman, after all, listen to this before ta mo conclude, after all, ang ngayan tapat yun kay makasasala tang dako. Ang Ginoo nay katungod nga mudiman, kinsay gyud iyang angay pangayoon. Just like nga iyang hatag niyang bugtong anak para nato. Mo nang nasi siya katungod nga mudiman sa atong kinabuhi. Kay after all, we are sinners. Ang bayad sa sala kamatayon, pero buhi pa kita. Amen? Pwede ba gyud ta mamatay? Mo nang ayaw pangitaig sayop ang Ginoo kaysa matas Ginoo di ni yawanon. Mata sa tao. Kay he is the author and siya ang author sa tong kinabuhi. Siya po na nag-iya na to. So mo na siya nga mo na ang Ginoo na sayod kung unsay angay ipabuhat niya kanato ug unsay resulta sa iyang ipabuhat nato. Og ang Ginoo wa gyud na nagdinguha nga sa atong kadautan. Nagtinguha gina kanunay sa ato ang kaayuhan. Yes, kung basahon nimo nga tan-aw nimo is kaning bati or kadautan pero sa mind sa Ginoo is kaayuhan din nato. Amen. Sumani nga usa sa mga butang nga atong nga makita dinhi nganong gihalad ni kay even gay ang palibot ni Abraham mga Canaanites, mga Perizzites, Midianites, ila ning gihimo kaning child sacrifice. Ila ning gi-offer sila mga Diyos-Diyos. That is why si Abraham, di ni siya bag-o kaniya. Remember, Gentile si Abraham, gikan sa mga pagano. Even sa ubang nasod, mao ni gihimo nila. So how much more nga siya ang tinunanay nga Dios. So mo ni ang pinamobitan na ni Leviticus, Exodus nga ginadili ang paghalad sa imong anak sa Dios. Kaya nga naman, mao man ni ang gibuhat sa matag nasod. Literal gyud gihalad dapat yun, sunugon gyud. So mo ni ang practice sa mga pagano. But una sa tanan, di ni siya kaning gipabuhat sa Ginoo sa kang Abraham, di ni siya contradiction sa iyang pagka-person nga Ginoo. Remember, He is God, He is holy sa mas tong gikanta. So, ang purpose na ginani para ang pagtuo ni Abraham mas sulayan. Mao gini ang tibok purpose. Pero honestly, kung may tabo sa ni sa Ginoo sa may tabo sa dinako, ingon ang Ginoo ihalad akong anak, wa jud ko kibaw si outcome. Honestly. Maybe si Abraham ng Lord, di ba? Papasalamat ang Biblia mo man ni nahitabo nga instances. Di ba? Kay remember nag-start siya nasud sa kalibugan. Di na yung mabasahan nimo. Mo nang kay mo man gini ka sa isip mga ginikanan, ang kadlukan yung ginikanan is atong kinabuhi is kanatong anak gyud. Either mamatay na accident or sickness. Di ba? Normally, di ta ganahan nga tawagan ni kung atong kung atong mga parents pad kung kita nga natay anak ilang lulog lula kana madawaton ta kay padung mo naman sa stiguang or kita mismo. Pero ang anak is mo ni maghatag og ugma sa ato ang kinabuhi, mo na somewhere na other, lisod yun dawaton. Pero si Abraham, makita mong story, without question ask, ni-obey yun siya sa Ginoo.
di ba, sa iyang kaugalingong anak. So, atong tukiyon din eh. So, from Genesis 12, hangtod sa, tawag ni, 9:20, naglaom gyud si Abraham nga na siya anak. Gitawag si Abraham sa Ginoo 75 years old. Human nataw si Isaac 100 years old na siya. After 25 years sa saad sa Ginoo nga mahimo kang amahan sa tanang nasod nga imo mga kaliwat isama sa balas sa dagat ug sama sa bituon sa kalagitan. Karon ipahalad sa Ginoo. Di ba? So, dini makita nato nga mautanig sa gisaad sa Ginoo ni Abraham nga iyang kaliwat sa Isaac, iyang kaugalingong anak nga mautay mo hatud sa saad sa Dios nga mahimo siyang amahan sa tanan sa Kanaan. Pero dinhi ipahalad sa Ginoo. But if you look at the story, God intervened. Amen? God intervened. Instead nga si Isaac ang ram mo gi-offer. So, it means giklaro lang gyud sa Ginoo ang kasabutan niya ni Abraham. O ang saad sa Ginoo di gyud mausab. Bisag Ginoo pay musugo. So, mo na ang pinakalabog yung pagsulay sa kinabuhi ni Abraham. Isa diha ang Ginoo mo ni hatag niyang pagsulay. So, after na dawat niyang saad nga mao ang seed, mao sa ni sad ang gusto sad nga ihatag sad pangayoon sa Ginoo. Mo niya ito makita din nga ang pagsulay is gidesign sa Ginoo para mo-prove sa ato ang pagtuo. Para mabayad atong pagtuo. So, that is why, kung imo ning tanan nga logic, lisod kini sabtong logic, faith ra gyapon ni. Faith, pagtuo ra gyapon ni. Di nimo ma-explain. So in chapter 21, if you look at your Bible, nataw si Isaac. Ya si Hagar ug si Ishmael nga anak ni Abraham ni Hagar gipalakaw. Ya mao ni naubot ang pagsulay. Ya pag chapter 23 namatay si Sarah gilubong. So makita nimo ang life dinhi nag-focus ni Abraham ug ni Isaac nga nahibilin sila. Gabi ang testing. So there are 5 sin. May kag sin, di ba sa salida? Nay sin. Kasi Bisaya, sin. 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 S-C-E-N-E ba? Dili sin, S-I-N ha? Sin, kalang, sina. Sina, kalang mga. So, 5 sin. Mo ni, kay story man ni. Di ba, kusog kayo mo mananag salida? So, naadidi si kalang Batang Quiapo, gigukod niyang kawatan, naapo din ang katuyang kontra. Di mo na, laylayag sin, mo na sin. Pausa sila, nasa sa story. Nakuha mo? So, ang matag-scene sa story, record mo based sa time, lahi ang place, o lahi ang characters. Mo na ang scene. So, there are 5 scene. Number 1 is verses 1 to ang mando, the command. Ang ikaduhang scene, the compliance or obedience, verse 3. Mo na ni comply siya. In sin 3 is the confidence, ang kumpiyansa ni Abraham. Nga gipangutana sa asa man ang nating karnero, ang Ginoo ray mohatag nato. Di ba? Verses 4 to 8. Nayon ang sin 4 is the intervention. Nga nag-apil-apil, nga gigiputol siya, gi-cut off siya sa ginawa niya pasdayon na. Manang verses 9 to 12. And ang sin 5, the provision. Verses 13-19. Nga na ako, para makibaw mo sa pagbasa Bible. That is why a lot of people dagang kay false teaching. Because they do not look on their sa context. This is narrative, story. Muna in every quad sa Bible, ang genre, di na parehag interpretation. Manang uban, nangasimang na lang. Kay di make it their own understanding. So, may yung kag-narrative is story. So, muna nga ato magkaya. So, this is how we call it. Muna, sin 1, ang mando, the command. Look at your Bible, verse 1. Human ni adtong mga hitabua. So, human ni adto after these things. Human ni adto tong unsa mga hitabua. Muna mo tukion. So, ningon ang author ani, unsa mang hitabua human.
So ato nakita mo ni ang ato mo na ano sa maning hitabua. Ug unsa maning sa English mo butang. Butanga after these things. So unsa maning mga hitabua? So unsa maning hitabua? So ato nabasahan last sa previous chapter, di ba? 7:15 gitawagan ni i-reconfirm ang covenant sa Ginoo. Chapter 17 gilisan ang pangan ni Abraham to Abraham. Mo na siya paghatag og circumcision. Sa chapter 19 mo nang gisilutan ng Sodom and Gomorrah. Chapter 20 mo na ang time nga si Abimelech nga lain na pong Abimelech nga kaliwat. Chapter kagiilog ang iyang tabay. Chapter 21 mo ni nataw si Isaac, which is ang meaning is laughter, katawanan. Kiba mo ang meaning Isaac? Katawanan. So, mana 22. So after itong mga events siyang life, gipasend pud si Hagar ug si Ishmael, mauning after ning hitabua. So, human atong mga hitabua, it means ang Ginoo naghatag og pagsulay kang Abraham. So if you look at his life, daghan na gyud siyang pagsulay. Pero ang pagtuo ni Abraham wa mausab. Gipadayon gyud siya diha sa Ginoo. So, nitawag ang Ginoo niya, Abraham, and he said, ania ako, di ba? So, and the word niya, nagsulay, it's a Hebrew word, naka or nasa. It means, to try or prove. O kung gamito ni sa Old Testament, is base, nag-refer sa Ginoo, is pagsulay sa pagtuo o pagkamatinud-anon nga mga katawhan. So, if God gay mo test na to, ang testing na to is about faithfulness in God. Dili about nga, tawagan makasala ka. Salip na ha, dili ang Ginoo maghatag nimo pa makasala ka, ang yawa na. Pero kung ang Ginoo gay mo test nito is about our faith and our faithfulness in God. Mao na siyang pagsulay sa Dios. So, it means nga, if you look at the Bible, morning unang ni-occur yun ang pulong nga test or tempt sa Bible in Genesis. Di ba? So, ang dili ni pasabot nga gitistingan ka para mahimo kag sala. Kundili is translated ni nga word prove para i-prove imong pagtuo. Morning nga testing. So, even if you read the Bible, ang Ginoo gitistingan sa Dios ang Israel. Ang nasud gud nga Israel. So, nanay gini. So, the word Abraham, sama sa kingingon, from the word Abram, it means exalted father. Manang word Abram, giday nga amahan. Pag chapter 17, sa circumcision, gituli siya, ginganlan siya Abraham, it means father of multitudes. Amahan sa kadaghanan. So, mao ni ang saad na. You see? So, there's a change in name. Dini nga makita na to. Yan, ingon dini ang Bible. Og siya maingon, aniya ko, og siya maingon sa, kuha dini, karon ang imong anak. Awa, ang imong anak. Ang bugtong nimong anak. Nga si Isaac, nga imong pinalangga. If you look at the description, kuang imong anak, only son. Og ang imong anak og imong only son Isaac. Kung you remember, there are two sons of Abraham, si Ishmael. Nya kanira gi-describe only son. Di ba? Nga whom you love. The word only here, it's the same word gigamit sa John 3:16, begotten son, unique son, one of a kind son. So, maning nga siya, whom you love. So, a lot of us, mumuhimo tag story, may uban na ning, maybe, kay tungod ning whom you love, is gitestingan niya ipa-sacrifice iyang anak because si Abraham, gi-idol na niyang anak. Pag mauna gyud iyang priority, kay naglaom biya siya ani, we do not know kay the Bible does not say that. But ang subject, ang point is testing your faith. Mao gyud.
So mo ni somewhere ni other maghimo tag-alag meaning nga wa magsulti ang Bible. Yes, possible kay whom you love, kay mo may ang anak, di ba? Kay mo may gisaad sa Ginoo, but it doesn't mean nga mo nang meaning. So remember, kay kung imong tanawon gyud, si Isaac is only son sa biya ni Hagar. Di ba? Yes, si Ishmael. Ishmael is the only son of Hagar. Si Isaac is the only son of Sarah. So, gibutang nga yung only son, Isaac. So, maybe maori ni giila nga anak sa kaliwat ni Abraham, dili si Ishmael. So, mo ni the word nga imong hinigugma, listen to this, pinalangga sa Cebuano, it means deeply, dearly love, o nagdalanig idea nga imo yung gilike ang butang. Imo yung gihamdum ang butang. So, manang ang word nga love din sa first occurrence in the Bible, the word love. Test and love. So, gakuyog ni sila. So, that is why, ang gisulti din adto dito sa bungtod, sa ayuta, sa Moria, o dito ihalad siya, ingon ng halad nga sunugon. So, may siya adto. The word adto, or go sa English, it means buhata dayon. It's a command, ayaw pag-unya-unya. Di ba somewhere nanay, kung naipasugo, ipabuhat ang Ginoo to, sige matag, unya lang. Unya lang. Di ba mao ni siya nga, labi na nga, kani nga karodis, ipapatay, ipahalad ang anak. So si Abraham, mo ni adto dayon. Ingon ang Ginoo, ayaw pakiglalis. Buhata dayon. When we read the word of God, gisultihan ta sa Ginoo, di na to buhaton dayon. Magunya-unya rata. So look at here, the word Moriah or Moria sa Cebuano, Moria, its a meaning is a chosen by Yahweh, or chosen by God, or chosen by Lord. Actually, mausa ni nga lugar nga gitukuran sa temple ni Solomon. Morning Moria. Kailan mo sa IVI? Kadaghanan yung wrong mo ani. What is the significance of the Mount Moria? Kadagaran niyo, wa mo kibaw. Diba? It's a Jerusalem Mount. It's a temple mount. Kaya nga naman, narungo sa ko. So, mo din gitukod ang temple. So, Jerusalem. So, isa ihalad ang imuhang sinunog ang imuhang anak. So, listen to this. Ang paghalad sa anak, di ni bag-o ni Abraham. Kaya nga naman, sama sa ingon ganina, mao ni gihimo sa ubang nasud tupad niya. So, maybe mao ni ang pagsabot ni Abraham nga ihalad. Nganong ihalad lang anak? Ang meaning ihalad lang anak sa ilang Diyos is about fertility, para managhan pa silang mga tao. Kabantay mo, unsay saad sa Ginoo ni Abraham? To me, I make your descendants sama sa balas sa dagat, sama sa bituon. Pero ang principle, pero ang gituhuan sa mga ubang nasod, ihalad ilang anak, luoy kinasnanan. Gisunog para managhan sila. Fertility. Gods of fertility. So, mao ni ang practice sa ila, even sa daang relihiyon ni Abraham. Mao ni ilang practice. That is why Abraham, possible ba ni nga mao ni ito? No. But the biblical prophets, ang Deuteronomy o ang Leviticus nang ingon yun, ingon ang Ginoo, ayaw yun na ihalad sa iyong anak sa mga Diyos-Diyos. Mo nang ginulagot kay sa mga nasod sa palibot sa Israel. Kay because ilang gihandad ilang anak sa mga Diyos-Diyos. Mana mo question ta, mingon ta nganong pamatay sa Ginoo. Tanawa po sa ipamuhat nila. Ilang gipatay lang anak sa ilang mga Diyos-Diyos. Mo nang suko yung Ginoo nila. Diba? So, manang si Abraham is familiar siya ni. Kaya nga naman, ang halad yun is nag-signify ni nga tibuok ni mong gitugyan. Ultimate surrender. Mao na ang worship. Diba? Ang pasulti is, musimba sila, magdaig sila sa Diyos. Kung mudaig ka sa Diyos, dapat ihalad ni mong tibuok ni mong kasing-kasing. When we worship God, that is why it's time to examine ourselves kung nihatag ba ta sa tutibok kasing-kasing sa pagsimba. Di ba ta half-baked nga itong pag-anhi?
Nianilan ta para religiosity. Ang question, mao ba na gisulti sa tong heart? Lord, I want to worship you. I want to offer my life to you. Mao ba yun ni Lord? Mao ni akong gusto, Lord. Basta, Lord, pasaylo ako sa mga sala, limpyo ako kasing-kasing. O tibok na kong kinabuhi. Mao na ang pagsimba. It's not about song lang or sing or open our mouth. It means the whole body, our heart, atong gi-offer. Kung imong i-offer sa imong kaugalingon sa Ginoo pagsimba, dapat ka nang lawasa na separated na sa mga practices sa makasasala. Sige kag offer worship pero nag-practice ka pong kagsala. That is hypocrisy. Di ba? Hypocrisy. Kay gibutan sa 1 John 3:9, walay born again nga magpadayon og pagpakasala. Di ba? Walay anak sa Dios nga magpadayon og pagpakasala. So, kung ako nagpabilin pa kong adis-adis, di na pasabot nga mahimo kong pastor. Kaya nga naman, kaya ang naagid imong life is an example who God is. Mabitan ang di ni religious, kundi Diyos nun. So, unsa may sulti sa ubang tao nga dili magtutok kung imong kinabuhi, palahubog yapon ka, sugarol yapon ka, unsa may question, unsa may sulti lang Ginoo? The same magyapon ta Ginoo. Way kausaban magyapon din nimo. Di ba? So mo ani nga ang ito sabtan nga ang worship to is fully understanding kung kinsa gyud ang Dios. So if you look at sin to the compliance, ang si Abraham ni sunod dayon sa Dios, walay question, walay objection. Niya na siya, Lord, ay lang niya akong anak, Lord. Si Sarah lang, Lord. Tiguwang na bitaw. Di bitaw. Di ba? Wa siyang mingon ani. Kung nilis, ni Uber siya, even siya nga, Lord, wa siyang muta, Lord, unsa magi rason, unsa magi motibo nimo? Di ba? Kung kita may pangayuhan sa Ginoo, Lord, nganong imo man, unsa magi rason nimo, Lord? Di ba? Daghan pa kay tagpangutana. O si Abraham, makita nimo sa kadaghan yun, sa iyang paglakaw sa Dios, kanunay siya ni tuman. Pero wagi pagsulay, nga mas labaw pa ani nga grabe gyud nga iyang anak mo ihalad. So, wa siya question us. Ni obey ra gyud siya, ni comply siya. Pero kung kita man gani, daghan kita rason. Di ba? Kung nag-ipangayo ng Ginoo nato, labi na sa mga butang nga sa atong tithes and offering, di kita muhatag. Musabot mang Ginoo. Di ba? So, look at here. In verse 3, mo ni kan, busa si Abraham, mibangon pagsayo niya ng adlaw. Wa siya mingon da, si Abraham ba, way tuog mo ni bangon siya sayo. Nga naman, kay pahadi ang anak, makatuog bagog ka na. Di bangon siya sayo, mo nininot kay ang testimony sa pagtuo. Nga, si Abraham, nga mo nang siya nga, ay, wako katuog mo na sayo ko, wako tuog, ikabayhala di mga anak. Mabi na statement ya, it means na eagerness nga mo obey o mutuman gyud sa mando sa Dios. Nakita mo din So he obey. So wa siya mingon diya nga, nibangon siya kay wa siya tuog. Di ba nga, di ko katugoy, sige gunuhon na sa kong anak, akong patyon ugma. Wa dya, kundi, inimatag yun sa sayo. Di ba? Kung kita, on sa may offer, o katug, Lord, ikaw ba yun ni Lord? Dagang kitang pangutana. So, yung ipasakay siyang aso, or asno, sabi niya aso eh. Asno. So, nagdala siyang duha ka batanong lalaki nga may iyang mga sulugoon o iyang anak si Isaac. O makita mo, nagbungkal siya kahoy, nagprepare siya. So makita mo, sunugon yun, ihalad yun, nga nagbungkal yun, para maadto sila sa lugar, sa diin, unsay gisulti sa Ginoo. Listen to this. When God command Abraham, si Abraham, wa siya mangutana pa sa uban. Ni Sarah, ang Ginoo ba, nangingon ako ba nga ipahala daw si Isaac. Umantay mo, wa'y sulti. O naadto siyang mga kauban, si Eliazar baron, kaning mo yung gisugo pa maadto ni Rebecca, maminyo si Isaac, wa siya siyan. Kung kita'y suguon sa Ginoo, di ba siya, Pastor, sakto ni pabuhat sa Ginoo nako. Mangutan na pa ta.
Pwede ta mangutana na, pero nasa iba yung labi na about evangelism. Pastor, mo ni ipakuan sa Ginoo nako, sa Ginoo gini. Oh, nga unsa naman day, papaluap mangha. Di ba? Mangita pa ta. Kinahanglan pastor na ko'y kuyog. Iya imong kuyog wa tagay gibugati, mahasol ra ka. Kaya nga naman, di man na mo kuyog, di man na enthusiasm mo kuyog nimo. Mo kuyog tanan nimo daghan ka nagreklamo. Kay dili mo siya gitagan nang gibugaton. So si Abraham dinhi, wa gyud siya musud siyang unahuna nga sa Ginoo gyud ka bubuton no. Iya ba gyud no? Wa siya mangutana nga makaya ba ka kunin ako no? Directly he obey God. Directly he obey God. So, sa to pa, ang responde ni Abraham, walay pagduduha, walay reluctance, walay hesitation. Wa siya mahadlok, staggering nga, la kuyawa ni, or wa gyud say nga wala mo to. Wala gyud nagdugay-dugay si Abraham, o wa gyud siya nangitag rason, laktod pagasulti. Nga mangita pag mga tao nga makig-consult siya, makig-counsel niya. Nakasuway ka ani? O siya madto ni Job, di ba si Job contemporary man sila? Adto na ko si Job, wala sila magabot, lagyo man sila. Okay sa kibaw nga kay wag ila gagailan, pero makita mo nagpanglihok ang Ginoo dito. So God nakita gyud sa Ginoo nga si Abraham buhi nga pagtuo. Kay andam gyud siyang pagtuo. Remember, ang pagtuo mas mulabaw pa sa affection. Ang pagtuo mas mulabaw pa sa rason. Ang pagtuo mas mulabaw pa sa imong kaugalingong kabubuton. Mao na ang faith. Ang faith triumphs natural affection over reason and over self-will. Kaya nga naman, ang pagtuo is kanunay gyud na makaplagan nimo pinaagi sa grasya sa Dios. Mao gini mo enable nimo nga mas makita nimo ang kana nga grasya sa Dios. So mo ni nga si Abraham walay pangutana, walay duduha, padayon siya lakaw sa kuan mo ni katulo, the confidence, ang kumpiyansa ni Abraham. Kaya nga naman, bantay mo dinhi. On the third day, look at here. Look at your Bible, verse 3. Sa tulo ka adlaw, mo nang distance, look at the map. 3 days nga lakaw. Yeah, you see here, sa ilang paglakaw, na yung anak, yung kuan, luluyos akong anak, ako ni Ihad, yung matugpas sila ko sa kagabi, o do kagabi, yes, yung ano, luyoy, sa ako ni kuan biya, Ihad. Makita ni mong affection, anak, kaya nga naman, 3 days man nga lakaw. Makita nimo ang unsayang ginahuna kung magstorya sila for 3 days. Do you imagine 3 days nga lakaw? Nga sila nagkuyog diha na iyang duha ka sulugoon. Nga sila ginang duha magkuyog, father and son man sila. Di ba? Yang mopahuway sila gabi, ang maglakaw sila tubuntang gabi. So normally, common sense, matuog ni sila. So magtupas lang Isaac, maybe si Isaac ni tanday ng Abraham. Yung man iya ning apat yun. So makita nimo ang grabe gyud nga affection dinhi. You see? But the faith triumph over affection. Mo ni siya. So 3 days. So then si Abraham nihangad, nakita niya ang lugar. So, kita siya from the distance. So, ang text, huwag takibaw kung nakatultol ba sa Abraham, basta naka-recognize siya sa Mount Moriah. Mawag yun na. Or nakibaw yun siya asa dapit ang bungtod. Diba? Then, verse 5. Then, Abraham, ningon sa duha ka sulugoon niya, pabilin mo dinhi, uban sa asno, kay ako ang bata, moadto mi para mo simba og mobalik diha nimo. Kubanay mo, gabig faith sa Abraham. Usa kini sunahon ng Abraham no? Mobalik og kami mo simba og mobalik mi diha ninyo. Wa sa ingnan niya nga apil ang bata.
Pero makita niyo, they are worship and come again to you. Diba? I and the boy will go over there and worship and come again to you. So what does it mean? Lakto ba sulti, ningon sa Abraham siguro sa iyang mga sulugoon do kabuk, this is a private matter. Wa mo ilabot. Kaya nga naman, maybe di pa mumuto sa kong Ginoo, wala pa ba yung magtutuan ni? Mas tambol ya mo, makita mo nga kung pati yun si akong luglugo ng liog ni sa akong anak. That is why worship is a private matter. It's only for the believers. It's not for the unbeliever. Muna kung sa atong pagdaig o pagsimba sa Ginoo, kung waka kay ilaw, waka kay relasyon sa Ginoo, di jud ka maapektuhan sa mga lyrics sa gibuhat sa Ginoo. Nga atong giawit. Munang na-wonder na mga tao nga magluha, muhilak lang ka nga gaawit ka sa Ginoo, mingos live nga mga buang ay. Manong dislak sabot o mas relasyon sa Ginoo. Muna ang worship sa buhi nga Dios is for the believers. Ang unbelievers not welcome. Because you cannot understand what they're doing. Kung sa aking gibuhat na to. It's a private matter. But kanila, makita nimo ang plural. Kami, sa akong anak. We, sa English pa. Nga, return. So, makita nimo ang confident gayod ni Abraham. Nga, na ay i-replace ang Ginoo. Or, tagaan ba, we do not know unsay mind niyo, Abraham. Basta nisalig magid siya. Ngano ka? Di ba? Ngano man? Because kailas kay Boss Abraham, kung ang Ginoo for 100 years, 25 years akong wait, na tao si Abraham nga tiguwang na si Sarah, imposible na kay na, muna ang kwan born again. It means ang born again is imposible sa atong mahimo. Muna ang pagkatao ni Isaac ni Sarah nga 99 years old or 90 years old, is a menopausal na natao si Isaac. So it's a supernatural. So nakita ni Abraham, kung napahimo ni Ginoo, mahimo sa ni Ginoo, ipabanhaw niya si Isaac. Kaya ka nang pagkatao ni Isaac, nubinta, kadungo mo nubinta edad ng anak, napas Bible. Di ba? Nubinta anak. Lalaki siguro, pero babae, di. So makita ni mo is, probably mauning sud sa unahuna ni Abraham nga nituog, nisalig siya sa Ginoo. Kay buto na patay na biya sila. Di ba? Buto sa kay matris ni Sarah to, nabinta edad. Pag mo na siguro balon nga way hangin, gabitay na lang. Puro na, kaanak mo siyang kuhan. Wa may imposible sa Ginoo. Mo sa natong being born again. It's a supernatural. It's the work of God, not for men. Mo nang nga kuhan siya. So, verse 6. So si Abraham, nikuha sa kahoy, o sa sinunog nga kuhan, asa gibutang niya? Sa buko-buko ni Isaac kisan. Og iyang gikuha ni Abraham ang kayo og ang kutsilyo. Og nag-uban sila padung sa bungtod. So aton ning klaro na kanay interpretation kay gibutang man ni Isaac ang kahoy ni Abraham ni Isaac ang kahoy nga iyang gipas-an. Di ba? Ningon sila nga mo sa nanahimtabo ni Kristo nga gipas-an. Dili ni mao. Mo na similar mo na typology nga naman. Buto na tiguwang na sa Abraham, si Abraham yung palsahon. Si Isaac yun. Kaya ang edad ay sa 15 to 70, lad man sa King James Version, lad siya. So it's a youth. So 15 to 17, na uban 25, na uban 33. Kaya nga naman, igol na sa edad ni Kristo nga nagpas-an 33. We do not know. But kanila, ang point lang din si iyang gialsa ni Isaac, may batanon, may makadaog. Bung si Abraham, 99 na, imog yung palsahon niya, bungtod pag yun. Di na to ka, dito ka bukit. Di masunod niyang sugos Ginoo, nga iyang halad. Dok, klaro lang tani. Kaya nga naman, a lot of us, we interpret nga atong i-type, nalay similarity. Ana lang siya. So, mo na something wrong nga kanang interpretation ba? Nga maghimo ta nga atong i-meet sa uban. But remember, ang authorial intent, wa na gunahon na sa umabot. Unsay kaluwasan na to. Dinhi pa lang, mo ni si Moses nagsuwat. Amen? So, yes, there's nothing, but mo lang, lahat na, but mo lang ni, atong makita ni. So, then si Isaac, sama sa lang paglakaw, nagpas-an siya kahoy, nga sunugon. Look at the tone here.
Awa, look at the tone here, verse 7. Kala 7, lingon siya dinhi. Unya si Isaac, misulti kang Abraham, nga iyang aman, amahan ko. Look at the tone, amahan ko. It's an endearment. Awas ang tubag ni Abraham. Ano siya, aniya ako, anak ko. You see the affection, the tone. Yun, gabi ay lang relationship. Unsay pangutana? Ingon siya din, naay kayo, naay kahoy, pero asa man ang nating karnero. So mo ani, kung siya gapasan, nakalaamgos ay saak, naay kayo, naay kahoy, kinsa kamoy halad ni ron? Normally, mangutana gyud siya, kay mao may lang padulungan, mag-worship sila. Yeah, normally, ang worship is to offer sacrifice man. It's a common sense nga ako sa dinon, pung palsahon ko, mag-worship me, bitaw, kinsa sige akong kuha, kinsa may hadi ni. Wa may idea si Isaac nga siya ihad. Siya ihalad. So normal things, nangutan na siya, but look at the endearment, the tone of endearment. Di ba? Nga, kung maimo makita ni, ang heart ni Abraham, na-cut yun sa kaguol yun, sa affection. Di ba? So, kabantay siya nga, kibaw man siya nga, decisive yun siya, patyo niya sa Isaac. Kaya ni-obey siya sa Ginoo. So, makita mo, so they went together, both of them. Sila naman ng duha, wala na nakita. Di pa itong una na atong duha kasulgon. So, makita mo ang fellowship nilang duha. Ngagakuyog. You see the pain, di ba? The hurt. So muna ang pangutana, where is the lamb? Di ba? Sa 7 is, hain man ang nating karnero. Where is the lamb? Hain man. Muna ang question nga naghikap gayod sa kasing-kasing ni Abraham. Kaya nga naman, kita sa kutsilyo, kita sa kalayo, either posporo, o babtay posporo sa una, kayo siguro kayo, nga nasa kamot ni Abraham, kaya may gibit-bit sa Abraham. Siya isa ako may gadag kahoy, di ba? So kita siya na nakuha niya ang gibugaton, muna ang question, ashain man ang nating karnero. Kaya kinasayod si Isaac, nga ginag-require yung dugo sa pag-offer yun in the presence of God. So probably, makita niyo mo ang confidence ni Abraham. Ningo siya, God will provide. I do not know kung sa kaya nakatubag ni Abraham nga God will provide. So nituog yun siya, nga si Abraham, ay si Isaac, probably mabanhaw pag siya balik. Wa siya idea nga, kuhan kayo, makita man mo story. So 8, ningo siya, Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. So in response to the question, makita nimo ang pagtuo ni Abraham. Ningon siya, God will provide for himself. Look at here, for himself. It is God who provides sa iya. Ang Ginoo may nagsugo, pero ang Ginoo say mo hatag sa niya. So, mani ang grabe nga pagsalig ni Abraham sa Ginoo. Nga iya yung gitugutan nga ang Ginoo gyud. Kung unsay ang sugo, mao tumanon og magkibaw jud ko nga mao ni iyang buhaton. So, si Abraham wa mosulti na Isaac nga asa man hain man natin kuno. Kibaw ka anak, ikaw biya akong patyon. Kay mo'y sugos Ginoo. Wa gyud na susunahon ng Abraham nga. Di ba kita? Ay sultihan na lang nato pamahuman na ta. Pusiya wa. So, remember, God will provide for himself nga the same time nga yung pagsalig nga di-declare siya nga naglaom siya. Kibaw mo unsa ning God will provide for himself. This is 2,000 years ago, maning similarity. Nga the same mountain, gihatag sa Dios Amahan niyang bugtong anak. It's a prophecy for the future. Nga ang Ginoo mo'y naghatag na tog kaluwasan, dili tao. Siya mo'y naghatag na tog substitutionary atonement para babayran na tong sala. Dili tao. That is why ang kaluwasan, ang nag-provide gayon, ang Ginoo. Dili ato ang buhat ang kaluwasan. So, God will provide for himself. Kaya sama, di ba, kung ingon, makasasala si Isaac, makasasala si Abraham. Pwede ko nipat yung silang duha sa Ginoo.
Kaya ang bayad sa sala, kamatayon. So mo ni ka upat nga sin, the intervention. So pag abot nila sa lugar, sa gisulti sa Dios, muna si Abraham, wa magdugay-dugay, wa magdelay-delay, buhat ni siya altar, iya rin gibutang mga kahoy, nya human, iya din gipahigda si Isaac sa altar, sa babaw. So, si Abraham, buhay duha-duha ni tuman gud siya sa instruction, gibutang niya, gi-arrange niya, mo na nga, it means in orderly action, nga gi-arrange siya mga kahoy. Uy, basig masugsug ang anak, ako lang balihon. Di ba? So, probably, ana, iya yung gi-arrange. So, si Abraham, wala mapanik, niya the word bound, ang gibutang din sa kuan gipahilo na. Mo ni sa Cebuano pa, gipahilo na. Gigapos niya si Isaac nga iyang anak, gipahimutang niya sa gipahimutang na so balik-balik bound. It means dinini ni occur, pero remember, listen to this, nga kaninga storya nag-illustrate gini sa pagtuupod ni Isaac. Kaya nga naman, nituman naman si siyang amahan. Gabi ang relasyon siyang amahan. Nituman siyang amahan, unwillingly nagpailalom si siyang amahan o nagpahigot tapos siya. So, nituo siya nga siya gi-offer. Maybe, ningon siya nga, ako di-offer. Diba yung siya, payaw pa, si mama lang. Wa siya mingon, anak. Kung nili, hilong magyud siya, ni-obey magyud siya. So, makita nimo ang, diba, ilang affection. Then, sa verse 10, why duwa-duwa si Abraham ni kuha des kutsilyo o iya yung luglugon sama sa sacrificial animal si Isaac. Di ba, ang pag-offer sa mananap sa Old Testament, luglugon din is liog, para muagas ang dugo. Maumani siya ang picture din eh. So, remember, there's a similarity. Si Jesus Christ, bigatin son, si Isaac, only son, bigatin, di ba? Muna, din ang similarity din eh. Nga, pagkuhan niya gluglugon, niagbot dayon ang, nitawag di ang angel of the Lord. Unsa man, the angel of the Lord, di ba? From heaven, Abraham. 2 times. You see, Abraham, it's a relationship. Ni nga meaning. The angel of the Lord, ang meaning ng angel of the Lord, amani siya, mo ni ang nagpakita ni Abraham dito sa Sodom, Genesis 18, mo sa ni ang napakita ni Hagar and Ishmael dito sa katong gipalaya sila. Mo ni ang angel of the Lord, actually, based sa mga scholar, mo ni ako nabasahan, it means supernatural, Ginoo ni siya, o gini-created angel. Laktod pasulti, kaning angel of the Lord, it means sa Trinity, mo ning second person. Morning pre-incarnate Jesus Christ. It means si Jesus Christ wala pa nahimong tao ba? So, second person ni siya based sa ilang interpretation. So, ang matag, kuhanin yun sa Christ, the angel of the Lord is the second member of the Trinity nga wala pa mahimong flesh si Jesus Christ. It's a second person. Kaya kung basahon nimong Bible, ang tawag la Ginoo gyud, God. Ang posture nila, inikita na sa angel, grabe yun nilang reverential fear. Grabe nilang pagtahod. So, no wonder, that is why si Jesus Christ, dili pa Jesus Christ yung pangan, nigawas na sa Old Testament. Diba? Ang second person. Muna siya atong gitkanan yun. That is why we believe in one God and 3 person. So, muna did he good. So, verse 12, ningon sa din Abraham sa verse 12, ningon din ang Ginoo, ang angel of the Lord or Ginoo saying, ayaw bakyawa ang imong kamot batok sa bata o magbuhat kaniya sa bisan unsa kay karon ang akong nailang nga ikaw nahadlok sa Dios sa nakita nako nga wala ikaw hakaw sa imong bugtong nga anak nga ngari ka nako. So pagdung na pag kaning kupot sa liog siguro din ni Isaac, pag duslok na niya, probably ana baron nitingog din. Man lang si Abraham sa tigong na dibungon. Kadungog din siya sa tingog sa Ginoo. Kaya kung pa siya katungog, wala, malahos gito, maduslakan, gano'n to.
Listen to this. That is why importante gyud kibaw mo sa tingog sa Ginoo. If you continue to commune with God, remember, di na siya magic. It's a practice to listen to the voice of the Lord. To represent God. That is why through His Word, when you read His Word, mo ni number one, God, you listen to His Word. Kung ka paminaw kasi mo, nagbasa, paminawa. Kung ganahan ka makadungog sa pulong sa Ginoo, pagbasa ang Bible nga kusog mo tingog. Yung pamanawat tuhui. O na yung mga kuan yun nga makadungog sa kaso. Mo ni siya nga ingon siya nga ayaw na yun bakyawa Abraham. Kaya nasayod ko naghadlok jud kas. The word fear here, it means reverence, respect, respeto. Dili ni siya nga trembling nga kahadlok. Respeto sa Ginoo. Respect, hadlok siya nga makasala sa Dios. Mo nang iyag yung giobey ang sugo sa Dios. Dining hadlok nga kanang magitulis ka, ambi mo ko hadlok ka. No, ang respect, ang kuan is ang fear din is hadlok ka nga di nimo matahod ang Ginoo. Hadlok ka musala mo na ang word fear here. Because in Proverbs 1:9, di ba? The beginning of wisdom and knowledge is the fear of the Lord. The reverential fear. Hadlok ka musala. Mo nang si Abraham kasabot siya nga ang motivated yun niya is a loving obedience sa Ginoo. Mo na nga mo gyud yung issue gyud sa tong pagsimba. Nga hadlok ka mo sa Ginoo. Mao ni ang lifestyle relationship nga dapat nga di lang kay ta mo fear ta kung narata sa simbahan, pero wa ta sa simbahan, kalimtan tong hadlok sa Ginoo. Mubuhat na lang ta bisag unsa. It's not a matter of the place or events or even di lang ka mahadlok kung mubasa na kasi yung Bible. Dapat nagyud tayo reverential fear. Hadlok ta makasala, madisrespect ang Ginoo. Kita bitaw ginikanan ko disrespect kasi mga anak kusog kita mangwinta. Di ba? Wa kay puangod, ako nagpakaon nimo, ya di ko nimo kuanon basitoon. From the way sa to relationship sa tong amahan nga sa langit. Nga mo may naghatag to ginhawa, hangin nga gihanggap, libre. Adlaw, di ba? Kinabuhi, kusog. Wa ba ta kita anak? So mo nang ang fear is reverential fear. So, makita na to nga, ang similar lang din seeing that you not withheld your son from me. So, listen to this. Ningon ang Ginoo ni Abraham sa verse 12. Ingon siya nga, karon akong nailang nga ikaw nahadlok sa Dios sa nakita nako nga wala ikaw maghikaw sa imong bugtong anak ngari kanako. Kapatay, di ba ningon ko ang Ginoo kibaw sa tong heart. Kung mo-test siya, kibaw gyud sa tong heart. Mana nga ang tan-awon gyud sa Ginoo atong kasing-kasing. Muna ang Ginoo wa mag-apas sa imong gawas nun nga mga action. Ang Ginoo wa mag-apas sa unsa pa mga ritual sa imong pagsimba, pagpangalagad, pagsaisa sa imong kamot. Kaya ang tan-awon sa Ginoo imong kasing-kasing. Muna ang Ginoo kanunay mo inspection sa naghatag kaysa gift. Di ba? Unahon gyud unsa imong kasing-kasing mao ba gyud nagisulti sa imong kasing-kasing. Kanino mo sa Matthew 5 Jesus said nga nay usa ka tawo nga ni offer og gifts nga paghuman gingnan siya sa Ginoo nga kung offer ka gift sa altar nya nakay nasilo nga imong igsuon. Matay mo? Ibilin imong gift sa altar og pakig-uli sa imong igsuon. It means pakig-reconcile. Kaya nga naman, kawang lang imong gift, kay dili na ang gift mo'y makapahuli sa nimo, kundi imuhang kasing-kasing. Mo na siya ang pagsabot nga Christianity is about transformation. Yes, it is by grace, but it means it na ma-transform sa ka. Kaya ang grace enable you to transform. Without grace, di kita mausab. Titus 2:11-12. Mo na ang gahom sa grasya. So, mo na ang Ginoo mo inspect gyud sa giver. Kuyang heart ni worship ba gyud. Dili lang sayang action.
So mo ni ang awhag gyud kanunay sa Dios yang pulong nga ang sulugoon sa Dios dapat ihatag gyud yang tibok kasing-kasing. Di lang kay mo observe kag mga pista, mga fasting, sabat or sacrifices. Ang pangutana sa atong paghimo nato karon, mao ba nay gisulti sa mong kasing-kasing? Imo ba nang gilimpyo mo nang you need to examine? Kaya nga naman, ang pagsimba-simba, ang atong pagsibuhat, hindi ni makaluwas. Ang makaluwas ito si Kristo. Bunga ni kaluwasan. Kaya itong gihimo. Mana, if you love Christ, if you love God, imo yung iputli, imo yung i-separate imong self for the things nga makapahugaw nimo. Mausab jud ka, matransform jud ka. Sa imong action, the way you talk, sa imong pagstorya, sa imong action, sa imong sa imong gibuhat, makita na si Kristo. Dili kay makita ra si Kristo nga naa ka dinhi, even sa imong panimalay, sa imong silingan, unsay kasulti. Kaya ang yawa nasay pagtuo pero way kausaban. Mas sakto pag theology ang yawa. Mana makita na to. In last good, in scene 5, mao ni ang provision. So pag human nga gingnan siya sa ang angel of the Lord, Abraham, ayaw bakyawa imong kamot. So si Abraham nihangad dayon og nakita. So sa diyang hapit na patyo ni Abraham yang anak, ang Ginoo ni stop gyud niya. Og iya yung gi-providean gyud nga iya yung tawagan ni nga si Isaac as substitution ang ram. So ang pangutana karon, ang Ginoo expect ba nga si Abraham iyang patyon niyang anak? Di ba? Yes. Di ba? Padung na biyang sunggabon. Di ba? Nya, si Abraham mismo, nga sa iyang pagpatay ni Isaac, nasayod ba siya nga ang Ginoo dili mo intervene? Yes. Kung may idea si Abraham, kung pugngan may gyud siya sa Ginoo. Di ba? Mao ni gitawag. Listen to this. Grasya sa Dios. Listen to this. Awa ha? When Jesus going to Calvary, ni precious Gethsemane, take this cup. Diba? So, morning nga ang amahan, wa gyud magdumili nga patyon yang anak para nimog nako. Si Kristo nasayod ba nga pagmumanyag ampo nga imo intervene ang amahan? Wa. Kaya nga naman, silent mga amahan. Nalangsang siya sa krus tungod nimo nako. Muna gitawag grace. Amen? Nga ang Ginoo nag-provide yung substitute dili lang kay asa ako ka Abraham, even nimo og nako. Mao ni ang nahitabo nga ang grasya sa Dios di nimo masukod, di nimo makabot, di nimo matugkad gayud. Og nihatag gyud siya provision. Mao ni ang similarity. What is the similarity? It means that Christ, it means kita to'y patyon, kita to'y dunggabon, and yet Christ substitute us. Siya mo'y nagpakamatay gyud para sa itong mga sala. So mao ni ang ram nga nabitik iyang sungay sa sangpinit. Mao ni ang substitutionary atonement nga atong makita dinhi. Nga ang nahitabo is ang gi-offer gyud nga animal sacrifices gi-practice gyud sa Old Testament. Gi-practice na gyud sa Old Testament. So look at here. In verse, di ba, in verse 13. Ningon dinhi, basayon kan. Unya gihahat ni Abraham ang iyang mga taog siya mitan-aw ug iyang nakita nga sa iyang likod diay usa ka laking karnero nga mga sungay na sangit sa kasampinitan. Og miadto si Abraham gikuha niya ang karnero nga laki kini iyang gihalad ingon nga halad nga sunugod puli. Listen to this. Puli sa iyang anak. Instead, in the place of
puli siyang anak. So, it means nga ang pagsimba gyud in the place of, man siya ang doctrine of substitution. Substitutionary sacrifice sa Ginoo. In the place of, instead nga kita mo'y patyon, si Kristo mo'y gipuli dini nato. Listen to this. Kani nga kuan mo ning gisulti git-interpret gyud sa mga Christian scholar nga mo ning introduce ang principle of substitutionary atonement, which is mo nang giingon ni John the Baptist sa John 1:29. Look, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Mao ni siya ang pasabot nini. Mao na ang word nga gikuha dinhi nga bungtod gitawag niya Jehovah Jireh. The Lord will provide. So Jehovah Jireh means ang Ginoo nakakita sa atong pangkinahanglanon. Unsa ang pangkinahanglanon? Balay, auto, kwarta, unsay nakita niya pangkinahanglanon? Sa atong kaluwasan. Mao ni ang context. The Lord will provide. Di kay nga the Lord will provide tagaan ko kwarta sa Ginoo. Yes, it is true po. Di ni mao nga text ha, di ni mao nga verse. Kinahanglan prayer, give us this day our daily bread. Di ba nang bread, di lang bread tanan nga daily nga need na to. Pero di ni nga context is about nga the Lord will provide, which is the same mountain nga gihatag sa Ginoo kang Isaac nga si Jesus Christ mo ay provision gyud sa tibok kalibutan. Nga pinaagis pagtuo maluwas ka. Manang 2,000 years later ang Mount Moriah mao gini nga bungtod gyud nga gidinhi gilangsang si Kristo. Mao ni nga bungtod gilangsang si Kristo. Mao ning substitutionary atonement nga extend yun. So, everything is, we need to understand nga pag-atone nini, but the text here, ang point sa story is not about substitutionary atonement. It's about the testing of faith. Nalay similarity. Kanilang siya. So, if you look at here, listen to this, brethren. Kung ibutang ni mong kaugalingon sa sapatos ni Isaac, nga makita ni Isaac, nga padung na to siya dunggabon siyang amahan, and yet na ay tingog nga nadunggan. Awa ha? Nakakita siya nga na ay ram, mo'y gipuli ni Abraham sa altar, og iyang giluglog, og kita siya sa dugo nga ni awas. Makaingon gito si Isaac, ako man ta to. Di ba? Ako man ta to. Pero tungod lang ani gi-provide sa Ginoo nga ram, mao mo ay naglimaogi na puli. So mga higala, kung asa man ka karon, listen to this, kung asa man ka galingkod karon, nakita ka nga ni namatay sa cross. Di ba? Para sa kinsang sala, nimog akong sala. Di ba? So, ang pangutana, natandog ba imong kasing-kasing? Ang pangutana, nakita ba nimo nga gihigugma ka pag-ayo sa Dios? Kahit buto na naon kita tato mo'y ilangsang dito sa cross. Ang pangutana karon, naghatag ba nimo tawag ni kadasig nga musalig diha kang Kristo? Kay siya lamang ang bayad sa sala. Kay kita di ta kabayad sa sala. Nagpuno ba ni sa imong kasing-kasing nga mapasalamaton ka in spite sa imong kinabuhi karon nga giluwas ka sa Dios? If you look at here, kaning mount of the Lord, it shall be seen. Is morning prophetic statement, pila ka tuig nalabay nga nahitabo nga si Kristo nang pagkamatay sa bungtod tungod nimo ug nako. Manang in end, si Abraham
sa 17:19 gi-confirm yun ang saad sa Ginoo. Nga managhan yung kaliwatan o madaugon yun siya siyang mga kaaway sa Canaanite. Mao na nahitabo ni Joshua. Nga napuyo yun sila sa Canaanite. So, if you look at your Bible, 17:18, naigibutang diya seed, sa English seed, sa Cebuano kaliwat. So, mga kaliwat sa 17, pero sa 18, imong kaliwat, it's a singular. So it means this refer nga ang kaliwat mugawas diha ni Abraham nga mao si Hesus Kristo. Mao ni nga kaliwat, mao ni nga extension gyud sa Jewish nation nga kani nga kaliwat nga mao si Jesus Christ. Mao ni nga ang saad sa Ginoo nagpabilin bisan tuod sa atong testing, pero ang saad sa Ginoo di mausab. Amen. Muna, bisan karon unta nga makahatag tag pagdasig, yes, natay mga kalisdanan, pero atong kaluwasan di mausab. Ang atong padungangan langit di mausab. Kaya atong pagamatarong naa ni Kristo. Muna magpadayon itaw mo-obey lang ta sa Dios. After all, kay gisaad naman niya o nadawat naman nato pinagi sa pagtuo ni Kristo. Muna nga sama sa kong gingon ganina, in Genesis 22, katong dini 9-14, it's not about the doctrine of the atonement, pero gipakita ni ang pag-obey sa servant. Pinagis pagtuo. Kaya nga pagtuo na to, there's a great cost na agi grabe nga bili. Do not think that you're a Christian, di ka mo antos yung pagtuo mo. Antos yung kasi yung pagtuo. Kay bilinhon kay ang atong pagtuo. Muna, kaya ang Ginoo may naghatag, wa niya gipkupti iyang anak, sama sa Romans 8:32, wa pudpungi ang anak sa Dios nga si Kristo. Nga, unsa pa may di mahatag sa Ginoo kung iyan ang gihatag ang bugtong anak. Amen? Di ba? So, morning nga, makita na to sa story is gabig yung pagtuo ni Abraham. Andam yun siya mutuman sa Dios, even iyang kaugalingong anak, iyag yung i-offer. O ato sa makita tadi, grabe po ang pagtuo ni Isaac. Kaya nga naman, nagpailam siya sa iyang amahan, nga andam po siya patyon sa iyang amahan. Nga mo follow yun siya. But amazingly, tungod silang pagtuo, ang Ginoo nag-provide og lamb. Di ba, Ram? Amen? But listen to this. Katapusan lang, kaning nga story is not about Abraham. It's about God. Listen to this. Moni ha? Ayaw na nga atong sunod sa Abraham. May tungod nis Ginoo. Kaya nga naman, kaya nga atong Ginoo yun, inspect nga siya nga Ginoo, nga balaan, ang ngayon tapat yun, pero naghatag yun siya provision yun. Nga mo replace yun sa atong mga sala. Amen? That is why our God is a great God. I hope nga yung focus is about God. Mag-focus ta sa Ginoo, dili kang Abraham. Di ba? Because the emphasis here, not the performance of Abraham, but the emphasis is about the provision of God sa atong kalawasan. Mauna ang make the story good, magnify the greatness of God. It's not our faith. It is God mismo. What ay labot sa story? Muna ayaw i-appeal mong kinabuhi. Diha. Dapat ang mamagnify ang Ginoo. Timanina. Kaya mo ginagisulti. So, unsa mang dakong leksyon nga atong makatunan gikan sa pagtuo ni Abraham sa Dios. Mao nga andam gyud siya pagbuhat kung unsa may pangayoon sa Ginoo, unsa may gimandos Ginoo. Andam siya nga musunod gyud sa Dios. Kay kibaw siya ang Ginoo ang ngayan gyud nga sundon. Kay ang Ginoo gamhanan. Muhatag gyud sa di gyud dumili gyud. So mo na siya karon mga higala, kung karong panahon na nagatubang ka susama nga mga pagsunlay, kini nga magpasulay is magpamatuod lang na kung tinudanay ba gyud ang imong pagtuo. So asa may gusto nimo? Imo ba nang kuptan? Imo ba nang gihawid gyud nga mo na nakakos nimo nga pabuyan sa Ginoo, or imo lang nang ihatag sa Ginoo? Wag mo sunod niya. So mo na nga andam sa bakay, sakripisyo imong mga anak, pinaagi sa paglinya para gamiton to share the gospel.
Remember mga ginikanan, gipiyalan lamang ta sa tong anak. Kung tawgo na sa anak, tawgo na sa Ginoo, ayaw yun na pugni. Mingon ka nga magpastor mga anak sa ayaw dong way kwarta biya ng living word kay by faith. Ay lang pagpastor, pag engineer lang. Di ba? Remember, di kita tagiyas tong anak ang Ginoo. Ba? So even your business, kung kwaon na sa Ginoo, anda magka mustungan na. Ang mga labaw tanan, kinsa man ang nasi mong kasing-kasing. Dapat moabot maging pagsulay, andam gyud ta nga mutuman sa Ginoo. Kaya ang pagsulay gihatag sa Ginoo is kit ato yung pagtuo nga motubo ta. Amen. Manang James 1:24, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Diba? When you meet trials of various kinds. When? Sa to pa, maabot gyud ni. Nagyud tay pagsulay. Nagyud tay testing sa tong pagtuo para magpabili ni siya nga malig-o na to ang pagtuo. So, sa diyang mutubo ta sa tong pagtuo, kinahanglan mutuo gyud ta sa pulong sa Dios. Amen. Kaya ngani nga process is ang Ginoo ni duol dinhi nato pinaagi sa iyang pulong o gi-challenge gyud ta nga mutuo ta sa Dios. Sa diyang mutuo ta siyang pulong, testingan sad ta kung tinudanay ba gyud atong pagtuo. Amen. So mana nga the more nga atong makamutuo ta, the more atong pagtuo is mulapad, muhabog gyud. Mina nga sa atong paglakaw na ipatag unahan na say bungtod. Unahan patag na pod, unahan na po'y bungtod. Ang pangutana kung nitsalig kung diubiling ta, makalingkawas ra gyud ta ng bungtod nga atong gilakwan. Dili permi atong lakaw patag. Amen. Mana siya nga sa diyang ikaw mutubo na siyang pagtuo, incrementally na hinay, manang makahatag ni mo kusog nga imog yung i-give up ang imuang Isaac sa Ginoo. Ang pangutana, kinsa imong Isaac diha? Bisyo ba? Relasyon ba na? Saan imong Isaac? Mga butang? Kwarta ba? Give it to God. Kaya ang Ginoo bagay mapanalangin nimo. Kasuko ba? Guilt ba? Unforgiveness ba? Kanawa ka mga kanawa nimo pasaylua? Give it to God. Okay, because God can multiply your blessing. Amen? So, testing our faith, we need to understand it is God who tests us para muhinog ta sa tong pagtuo. But, masaligon ta, kaya tong Ginoo, kibaw gyud sa tong kasing-kasing sa diyang testingan ta. Manang walay testing, ay hatag sa Ginoo nga di nimo makaya. Amen? So, praise the Lord, papakan tong Ginoo. So, amahan namo nga nasa langit, salamat Lord sa mong mensahe karon o God. Amahan, nag-ampo ko Lord nga mas mugro paunta mi o God. Lord, I know Lord, it's not easy, but Lord, we have a big God. Lord, nga among madangpanan. Muna nagtuo mi Lord sa among mga pagsulay nga magian. Naagyog ka magauban ka kanamo o Lord, ug labaw sa tanan. Imo ming agakon Lord. Ang amo lang gyud mutuman, musalig. Lord, ang salamat Lord sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Kay even si Kristo mo, grabe nga pagsulay nga way sala Ginoo God. Ngayon nadawat dinhi kanamo. Salamat Lord sa ngalan ni Jesus. Amen. Amaro kita ug atong kantahan natong Dios.